Si Dustin, isang gwapo at matalinong binata, ay nasa huling taon na ng kanyang pag-aaral bilang isang medical student. Kilala siya bilang pinakamagaling sa kanilang klase, isang estudyanteng hinahangaan ng mga professor at kapwa mag-aaral. Halos lahat ay sigurado sa kanyang kinabukasan. Para sa kanila, si Dustin ay nakatadhanang maging isang matagumpay na doktor, isang surgeon na may pangalan at karangalan. At higit sa lahat, yun din ang pangarap ng kanyang ina, si Doktora Tomas, isang kilalang OB sa Maynila, ay matagal nang nangangarap na makita ang kanyang nag-iisang anak na sumusunod sa kanyang yapak. Ngunit mas mataas pa ang mararating. Dahil sa impluwensya at koneksyon ng kanyang ina, agad na naipasok si Dustin bilang intern sa isang prestihiyosong ospital sa lungsod. At doon, nagsimula ang kwento na hindi niya inaasahan. Isang araw, habang nagmamadaling maglakad si Dustin sa mahabang pasilyo ng ospital, hindi niya napansin ang isang timba ng tubig sa sahig. Natisod siya at muntik pang matumba. Pasensya na po, sabi ni Isabela. Napatingin siya sa babaeng naglilinis ng sahig, isang simpleng dalaga. Pawisan, ngunit may kakaibang ningning sa kanyang mga mata. Ako ang dapat mag-sorry. Hindi ako tumitingin, sabi ni Dustin. Isang simpleng pagkikita, isang aksidente, pero doon nagsimula ang lahat. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting naging madalas ang kanilang pag-uusap. Hanggang sa hindi na nila namalayan, may namumuo na palang damdamin sa pagitan nila. Si Isabela, isang simpleng babae na mag-isa na lang sa buhay. Maaga niyang nawala ang kanyang ama at 3 taon na rin mula nang pumanaw ang kanyang ina. Kaya mula noon, siya na ang gumagawa ng lahat para mabuhay. Nagtatrabaho bilang janitress sa ospital. Hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral. Hindi siya sanay sa mga sosyal na bagay. Pero sa kabila ng lahat ng yon, siya ay mabait, maalaga, at may pusong tunay na nagmamahal. At yon ang nakita ni Dustin. Para kay Dustin, napakadaling mahalin ni Isabela. Wala siyang arte, walang kaplastikan, at higit sa lahat, tunay. Para sa kanya, parang wala ng ibang babaeng katulad nito sa mundo. Ngunit may isang bagay na hindi niya maiwasang ikahiya. Ang kakulangan ni Isabela sa edukasyon at ang pagiging simple nito sa paningin ng iba. Isang araw, kinausap siya ng kanyang ina. Dustin, bakit hindi mo ipakilala sa akin ang girlfriend mo? Tanong ni Doktora Tomas. Napahinto si Dustin. Alam niya ang ibig nitong sabihin. Kilala niya ang kanyang ina. Mahigpit, mapanghusga, at walang babaeng basta-bastang pumapasa sa kanyang pamantayan. Sa kabila nito, nagsisimula na ring mangarap ang dalawa ng kasal. Kaya kahit kinakabahan, hindi maiwasan ni Dustin na ipakilala si Isabela sa kanyang ina. Samantala, si Isabela halos hindi mapakali. Gusto niyang magustuhan siya ng ina ni Dustin, kaya ginawa niya ang lahat para magmukhang presentable. Ngunit sa kagustuhan niyang magpa-impress, nasobrahan. Makapal ang kanyang makeup at ang suot niyang mamahaling berdeng damit na hiniram lang niya sa kaibigan ay hindi bagay sa kanya. Mukha siyang pilit at hindi komportable. Nang makita siya ni Dustin, napatahimik ito. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Alam niyang mali ang ayos ni Isabela, pero hindi niya kayang punahin ang babaeng mahal niya. Pagdating nila sa bahay, signal pa lang, malamig na ang pagtanggap ni Doktora Tomas. Ngunit pinili niyang magpakita ng formal na kabaitan. Maganda ang suot mo, sabi ng doktora. Ngumiti si Isabela. Walang mali siya. Tinanggap niyang papuri na parang totoo. Ngunit pagpasok nila sa sala, may nakita silang isang babaeng agad pumukaw ng pansin. Isang dalagang elegante. Maputi,
Maayos ang buhok at perpekto ang makeup, parang galing sa magazine. Ipinakilala siya ni Doktora Tomas. Si Angela, anak ng kaibigan ko, isa rin siyang doktor. Natigilan si Isabela. Hindi sa selos, kundi sa paghanga. Ang ganda niya, mahina niyang bulong. Ngunit si Dustin, iba ang naramdaman. Alam niya kung bakit naroon si Angela. So, ikaw pala ang anak ng kaibigan ni Mama. May halong biro pero may laman na sabi ni Dustin. Nagulat maging si Dustin sa kanyang sarili. Ngunit agad siyang pinandilatan ng kanyang ina. Samantalang si Angela, ngumiti lang ng may kumpiyansa. Masaya akong makilala ka. Marami na akong narinig tungkol sa'yo. Unti-unting naging mabigat ang hangin sa loob ng bahay. Hindi naging maayos ang usapan. At sa bawat sandali, ramdam ni Isabela na hindi siya tanggap. Halos hindi na makapaghintay sa Dustin na matapos ang gabi. At nang sa wakas ay makaalis na sila. Pasensya na, ang tanga ko kanina, naluluhang sabi ni Isabela. Hindi, okay lang yon. Sigurado ako na nagustuhan ka ni Mama. Nag-aalangan na sabi ni Dustin. Hindi, nakita ko kung paano niya ako tingnan. At kung paano niya tingnan si Angela, mahina at may sakit na sabi ni Isabela. At mula noon, naging mahirap ang mga sumunod na araw para kay Dustin. Araw-araw, pinipilit siya ng kanyang ina. Mas bagay kayo ni Angela, pareho kayong doktor, pareho kayong may kinabukasan, minsang sabi nito. Nagagalit si Dustin, pero sa kaibuturan ng kanyang puso, may isang bahagi sa kanya na nagsisimulang sumang-ayon. Si Angela, matalino, maganda, at kayang dalhin ang sarili sa kahit anong klaseng tao. Hindi siya ikahihiya. At si Isabela, hindi ganon. At doon nagsimula ang laban, sa pagitan ng puso at ng ambisyon. Lumipas ang ilang araw, ngunit hindi pa rin nawawala sa isipan ni Dustin ang mga sinabi ng kanyang ina. At parang tadhana, muli niyang nakita si Angela. Isang hapon, pagpunta niya sa bahay nila, naroon na naman ang dalaga. Nakaayos, eleganteng-elegante, parang lagi siyang handa sa kahit na anong okasyon. Plano sana nilang pumunta sa teatro, ngunit biglang nagsalita si Doktora Tomas. Anak, masama ang pakiramdam ko. Hindi na ako makakasama. Kunwari mahinang boses na sabi nito. Saglit na katahimikan ang sumunod at pagkatapos, Dustin, ikaw na lang ang sumama kay Angela. Direktang sabi ng kanyang ina. Alam ni Dustin ang ibig sabihin nito. Isa na naman yung plano ng nanay niya. Gusto siyang ilapit kay Angela at ilayo kay Isabela. Wala na siyang nagawa. Sa isang mabigat na buntong hininga, sumama siya kay Angela. Sa umpisa, tahimik ang biyahe. Pareho silang walang masabi. Ngunit hindi nagtagal. Busy ka lagi sa ospital, no? Mahirap ba ang duty mo lately? Magaan ang tono na tanong ni Angela. Unti-unting napawi ang katahimikan. Naging magaan ang usapan, natural, walang pilit. At doon napansin ni Dustin kung gaano katalino si Angela, kung gaano siya kaayos magsalita, at kung gaano kagaan ang kanyang sense of humor. Napangiti si Dustin nang hindi niya namamalayan. Hindi niya maiwasang ikumpara si Angela at si Isabela. At sa bawat paghahambing, mas lalo niyang nakikita kung gaano kalayo ang agwat ng dalawa. Si Angela, elegante, edukada, kahanga-hanga. Samantalang si Isabela, simple, tahimik, at walang karanasan sa mundong ginagalawan niya ngayon. Habang nanonood sila ng palabas, mas lalo silang naging malapit sa isa't isa. Tawanan, kwento, at mga sulyap na may kahulugan. At sa gitna ng lahat ng yon, nakaramdam ng hiya si Dustin para kay Isabela. Alam niyang mali ang kanyang ginagawa, pero hindi niya magawang putulin ang relasyon nila. Ngunit minsan ang tadhana na mismo ang gumagawa ng paraan.
Isang araw, sa isang maliit na cafe, ang paboritong tambayan ni na Dustin at Isabela. Doon sila nagkita. Hindi inaasahan. Nakatayo si Isabela sa labas at mula sa salamin, nakita niya ang lahat. Si Dustin nakatingin kay Angela nang may lambing sa mga mata. Hawak ang kamay nito at paminsan-minsan bumubulong ng kung ano-ano sa kanyang tenga. Parang gumuho ang mundo ni Isabela. Ngunit hindi siya nag-eskandalo. Hindi siya pumasok, hindi siya nagtanong. Tahimik siyang umalis. Pagdating sa kanyang maliit na inuupahang kwarto, hindi na niya napigilan ang luha. Bakit? Pabulong niyang tanong. Halos hindi siya makahinga sa sakit, pero pinilit niyang maging matatag. Walang sigawan, walang drama. Naghintay siya ng tawag ni Dustin, isang paliwanag, isang sorry, pero walang dumating. Isang linggo ang lumipas at sa wakas, hindi na kinaya ni Isabela. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagpadala ng isang simpleng mensahe. Tapos na ba? Sa kabilang linya, saglit na nag-atubili si Dustin. Ngunit sandali lamang. "Oh, pasensya na," reply ni Dustin. Isang salita, isang sagot na tuluyang sumira sa lahat. At doon natapos ang kwento nila. Nang walang closure, nang walang laban. Hindi nagtagal, ikinasal si Dustin kay Angela. Isang engrandeng kasal, punong-puno ng mga kilalang tao. Mga doktor, mga mayayaman, mga koneksyon. At pagkatapos nito, isang marangyang honeymoon ang sumunod. Parang isang panaginip na naging realidad. Sa umpisa, para kay Dustin, perpekto ang lahat. Magandang asawa, magandang buhay, at isang karerang lalong umuunlad. Sa tulong ng koneksyon ng kanyang ina, mas lalo pang bumilis ang pag-angat niya bilang surgeon. Ngunit hindi rin maikakaila na tunay siyang magaling. Maraming pasyente ang kanyang nailigtas, kahit ang mga halos wala ng pag-asa. Pero may kapalit ang tagumpay. Oras, pagod at sarili. Halos hindi na siya umuuwi. Minsan 2 araw siyang wala sa bahay. At unti-unti, sa likod ng perpektong buhay, may mga bagay na nagsisimulang mabasag. Dahil hindi lahat ng maganda sa panlabas ay totoo sa loob. Habang si Dustin, araw at gabi ay abala sa ospital. Pagod, puyat, at halos wala ng oras para sa sarili. Si Angela naman, hindi kailanman nakaramdam ng lungkot. Sa halip ay madali siyang nakahanap ng aliw. Hindi sa bahay, hindi sa asawa niya, kundi sa piling ng ibang lalaki. Isa na rito ang mismong pinuno ng ospital kung saan siya nagtatrabaho. Sa likod ng perpektong imahe, may tinatagong lihim si Angela. At hindi lang isa. Habang si Dustin ay buong pusong nagtatrabaho para sa kanilang kinabukasan, si Angela naman ay bihasang naglalaro ng damdamin. Alam niya kung paano kontrolin ang kanyang asawa. "Dustin, hindi mo ba kayang ibigay ang gusto ko?" Malamig ang tono na tanong ni Angela. Kapag hindi niya nakukuha ang gusto, bigla siyang nagtatampo. Nanlalamig, umiiyak. At si Dustin sa kagustuhang mapatahimik ang asawa ay susunod. Wala nang tanong, wala nang reklamo. At habang lumalaki ang kanilang kayamanan, mas lalo ring lumalala ang ugali ni Angela. Mas nagiging mapagmataas, mas nagiging mapaghingi, at mas nagiging mapaglaro. Dumadami ang kanyang lihim na relasyon habang si Dustin ay walang kaalam-alam. Lubos siyang nalunod sa trabaho. At pagdating sa bahay, mas pinipili niyang manahimik na lang sa ilalim ng anino ng kanyang magandang asawa. Pero may mga sandali na bumabalik sa kanyang alaala si Isabela. Ang tahimik, maalaga at tunay na nagmamahal. At sa tuwing nagwawala si Angela, sa tuwing siya'y nagiging malamig at mapanakit, hindi maiwasan ni Dustin na manghinayang. Ngunit hindi niya alam kung hanggang kailan siya mananatili sa ilusyon na masaya ang kanyang buhay. Hanggang sa isang araw, may natanggap siyang email.
Isang mensahe mula sa hindi kilalang tao. At nang buksan niya ito, parang huminto ang kanyang mundo. Mga larawan ng kanyang asawa, kasamang ibang lalaki. Hubad at walang pagtatago. Hindi to totoo. Pabulong at nanginginig na sambit ni Dustin. Ngunit habang lalong sinusuri ni Dustin ang katotohanan, mas lalo niyang nalaman na siya lang pala ang hindi nakakaalam. Alam na ng mga tao sa paligid niya ang mga ginagawa ni Angela. At siya lang ang bulag. Hindi niya alam kung paano haharapin ang sakit, ang kahihiyan, ang galit. Kaya tinawagan niya si Angela. Angela, kailangan nating mag-usap. Galit at nanginginig niyang sabi. At nang magkaharap sila, walang luha, walang pagsisisi. Ano ngayon? Totoo lahat? Malamig na sabi ni Angela. Parang kutsilyo yung tumarak sa puso ni Dustin. Kung naging sapat ka sana, hindi ako hahanap ng iba. Matapang na sabi ng asawa niya. Sa halip na humingi ng tawad, siya pa ang sinisi. Sa gabing yun, tahimik na nag-impake si Dustin. Umalis, walang lingon, walang paalam. Nag-check-in siya sa isang hotel at doon ay unti-unti siyang nalugmok. Araw-araw nasa bar. Umiinom, tinatakasan ng sakit. Hindi na siya pumasok sa trabaho. Hindi na siya nagpakita. Kung hindi lang siya mahalaga bilang doktor, matagal na sana siyang tinanggal. Sa halip ay pinadalhan siya ng leave, 1 linggo para magpahinga at para makapag-isip. Pero hindi niya yun ginamit para maghilom. Mas lalo lang siyang nalugmok. Mas lalo lang siyang nalulong sa alak. Hanggang sa isang araw, pumasok siya sa ospital. Hindi na maayos ang sarili. Hindi siya pinayagang mag-opera. Hindi siya handa. Hindi siya ligtas. Sinubukan pa siyang kausapin ng direktor. Tahimik sana nilang aayusin ang lahat. Ngunit si Dustin wala na sa tamang pag-iisip. Wala kayong pakialam sa buhay ko, sigaw ni Dustin. Nagkaroon ng malaking eskandalo sa opisina. At sa isang iglap, nawala ang lahat. Trabaho, reputasyon, pangarap. Kahit ang kanyang ina, hindi na siya matulungan. Ang dating kalmado at balanseng Dustin, parang tuluyan ang nawala. Ilang buwan siyang nalugmok sa bisyo, hanggang sa tuluyan na siyang ipinadala sa therapy. Mula sa isang lalaking may lahat, naging isang taong wala nang natira. Tuluyan ang bumagsak ang buhay ni Dustin. Ang dating hinahangaang surgeon, ngayon ay wala ng karera, wala ng pangalan at wala ng direksyon. Matapos ang ilang buwan ng therapy, unti-unti siyang nakabangon. Hindi na siya umiinom, hindi na siya tumakas. Pinili niyang harapin ang realidad. Binalikan niya ang trabaho ngunit hindi na tulad ng dati. Hindi na siya tinanggap sa malalaking ospital. Hindi na siya hinahanap ng mga pasyente. At dahil lamang sa tulong ng isang matagal ng kaibigan, nakapasok siya sa isang maliit na pampublikong ospital, sa isang hindi kilalang lugar sa lungsod. Simple ang ospital, kulang sa kagamitan, hindi prestihiyoso. Pero doon muling nagsimula si Dustin. Sa kabila ng lahat, nakuha niya ang respeto ng kanyang mga kasamahan at ang tiwala ng kanyang mga pasyente. Ngunit may isang bagay na hindi na naibalik. Hindi na siya pinayagang mag-opera. Araw-araw, parang nasa ulap ang kanyang pakiramdam. Gumagawa pero walang emosyon. Nabubuhay pero parang wala sa sarili. Hanggang sa isang araw, may nangyaring magpapabago sa lahat. Isang 7 taong gulang na bata ang dinala sa ospital. Malubha ang kondisyon, na aksidente dahil nabundol ng sasakyan. Kasama niya ang kanyang ina. Ngunit ang ina ay bahagyang sugatan lamang. Ang bata ay hindi ganun kaswerte. Grabe ang tinamo niyang pinsala. Komplikado, delikado. Nagtipon-tipon ang mga doktor, nag-uusap, nag-aalangan. Napakahirap ng operasyon, sabi ng isang doktor. Walang gustong sumugal, sabi pa ng isa. Walang gustong gumawa ng operasyon, walang may lakas ng loob. Si Dustin, hindi nakialam. Matagal na siyang hindi nag-oopera at wala na siyang karapatan.
Ngunit biglang may lumapit sa kanya. Isang babaeng nanginginig at may luha sa mga mata. Dustin, tulungan mo ako. Iligtas mo si Martha, pakiusap. Umiiyak at desperadong sabi ni Isabela. Napatingin si Dustin at nanlaki ang kanyang mga mata. Si Isabela. Ikaw ang surgeon. Ikaw lang ang pag-asa namin. Lahat sila tumatanggi. Kapag dinala pa namin siya sa ibang ospital, baka hindi na umabot. Parang huminto ang mundo ni Dustin. Isabela, pasensya na. Hindi na ako nag-o-opera at hindi ko alam na may anak ka. Ngunit biglang lumuhod si Isabela. Pakiusap. May magagawa ka. Anak mo siya, naiintindihan mo ba? Anak mo siya. Umiiyak na sabi ni Isabela. Nanlumo si Dustin, parang binuhusan ng malamig na tubig. Hindi niya alam kung paniniwalaan niya o hindi. Pero wala ng oras. Bigla siyang sumigaw. Ihanda ang operating room. Bilisan natin, ililigtas natin siya. Determinadong sabi ni Dustin. Nagkagulo ang ospital. Lahat kumilos, lahat ay naghanda. Matagal ang operasyon, punong-puno ng panganib, at isang maling galaw pwedeng mawala ang bata. Ngunit si Dustin parang bumalik sa dati. Matatag, matalino, eksperto. At sa wakas, natapos ang operasyon. Matagumpay. Unti-unting gumaling si Martha. Araw-araw mas lumalakas at mas nagiging maayos. At habang tinitingnan siya ni Dustin, may kakaiba siyang napapansin. Parang nakikita niya ang sarili niya noong bata pa siya. At doon, hindi na niya maikakaila. Si Martha ay anak niya. Sa isang tahimik na sandali, inamin ni Isabela ang lahat. Nung huli ako mag-message sa'yo, alam ko na buntis ako. May lungkot na sabi nito. Ngunit pinili niyang manahimik. Hindi niya sinabi dahil ayaw niyang maging hadlang sa buhay na pinili ni Dustin. At ngayon, ang nakaraan na pilit nilang iniwan ay bumalik sa anyo ng isang batang nagdurugtong sa kanilang dalawa. Pinili ni Isabela na manahimik noon dahil naniniwala siya na kung pakakasalan siya ni Dustin dahil lamang sa bata, hindi sila magiging tunay na masaya. Hindi naging madali ang buhay niya. Mag-isa, walang sapat na pera, at madalas ay dinadalaw ng takot at pangamba. Paano niya bubuhayin ang anak niya? Paano niya maibibigay ang buhay na nararapat dito? Sa tuwing nadadala siya ng lungkot, isang bagay ang kanyang tinatakbuhan, ang kanyang talento. Doon niya ibinuhos ang sakit, ang pagod, ang pag-asa. Unti-unti ay muling bumangon si Isabela. Hindi lang sa puso, kundi sa kanyang ginagawa. Mula sa pagiging janitress, naging isang artist si Isabela. Gumagawa siya ng painting at mga handmade na manika. At hindi nagtagal ay nakilala siya, hinangaan at pinahalagahan ang kanyang mga likha. Hindi na siya naghihirap tulad ng dati. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi na siya muling nag-asawa. Hindi niya nagustuhan kung paano tinitingnan ng ibang lalaki ang kanyang anak. At higit sa lahat, wala siyang mapagkakatiwalaang pag-iiwanan ni Martha. Habang kinikwento niya ang lahat kay Dustin, mas lalo itong nanghinayang. Mas lalo nitong gustong itama ang lahat. At doon, nagsimula ang pagbawi. Una, nagdadala siya ng mga regalo kay Martha. Mga laruan, mga libro, mga simpleng bagay na siyang nagpapangiti sa bata. At isang araw, may pakiusap si Dustin. Pwede mo bang sabihin sa kanya na ako ang tatay niya? Hindi tumutol si Isabela. Alam niya kung gaano kagusto ng anak niya na magkaroon ng ama. At nang malaman yun ni Martha, masaya at inosente siyang nagsalita. Talaga po? Si Daddy? Titira na po ba siya sa atin? Napangiti si Isabela. Ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Hindi anak, pero madalas kanyang bibisitahin. Hindi na sumagot si Dustin. Pero sa puso niya, alam niyang hindi siya titigil doon. Araw-araw ay mas lalo siyang naging bahagi ng buhay ng bata. At habang nakikita ni Isabela kung gaano kabuti si Dustin bilang ama, unti-unting bumabalik ang dati niyang nararamdaman. Ang pagmamahal na minsan niyang pinilit kalimutan
ay nandoon na naman. Hanggang sa isang araw ay hindi na nila napigilan. Muli silang nagsama at sa simpleng paraan, nagpakasal sila. Walang engrandeng handaan, walang yabang, tanging ang mga taong tunay na nagmamahal sa kanila ang naroon. At sa pagkakataong yun, hindi nila inimbitahan si Doktora Tomas. Ngunit sa kabila ng lahat, muling naging maayos ang buhay ni Dustin. Nabawi niya ang kanyang lisensya bilang surgeon at muli niyang natagpuan ng saya sa trabahong kanyang minahal. Si Martha, tuluyan ang gumaling. Pumapasok sa paaralan at araw-araw ay nagpapasaya sa kanyang mga magulang. Samantala, si Isabella nagpatuloy sa kanyang sining. Ngunit ngayon ang kanyang mga likha ay hindi na puno ng lungkot, kundi ng saya, pag-asa at pagmamahal. Hanggang dumating ang araw, habang paikot-ikot si Dustin sa labas ng maternity room, punong-puno siya ng kaba. Hinihintay niya ang pagsilang ng kanilang anak na lalaki. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Hindi niya kilalang numero. "Hello? Anak, wag mong ibaba, pakiusap. Patawarin mo ako," naiiyak na sabi ng kanyang ina. Nanahimik si Dustin. "Mag-isa na lang ako at kasalanan ko ang lahat. Miss na kita." Huminga siya ng malalim. "Ma, okay na ako. Pero may isang kondisyon." "Ano yun, anak?" Huwag kang makialam sa buhay namin. Kami na ang magdedesisyon para sa sarili namin." Saglit na katahimikan ang sumunod. "Oo anak, oo. Pangako," mahinang sabi ni Doktora Tomas. At sa unang pagkakataon, pinili ni Dustin na patawarin ang kanyang ina. "Kung ganoon, pumunta ka dito. Nanganganak na si Isabella." At sa mismong sandaling yon, narinig nila ang pag-alingaw-ngaw ng iyak ng sanggol. At hindi na napigilan ni Dustin ang kanyang luha. Luha ng saya, luha ng pagbawi, luha ng bagong simula. Minsan, akala natin ang perpektong buhay ay nasa kayamanan, sa itsura at sa estado sa lipunan. Pero sa huli, mapapatunayan natin na ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan sa taong tunay na nagmamahal sa iyo. Hindi sa perpekto, kundi sa totoo. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na huwag mong ipagpalit ang taong nagmamahal sa iyo ng totoo sa taong maganda lang sa paningin ng iba. Dahil darating ang araw, lahat ng panlabas ay kukupas. Pero ang pusong totoo ay mananatili. Muli, ako po si Skylar Guro at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.